morning guys. Ayan. Grocery day namin today. At last week pa. Kaya lang sobrang lamig last week. Kaso ganun pa rin naman ngayon. Mas kumapal pa yung snow. Tsaka ano, foggy. Mas mga yung mga gulong natabunan. Nag-frost na lahat. Yan, kasama ko si Jermaine. Naklak mo. Kasama ko si Jermaine. Medyo nagpatanghali na nga kami. Dapat kanina pa sana. Pero nagkape muna ako. Ayan, parang sarap ano, laruin. Jermaine, halo-halo. Ayan na, halo-halo. Ayan o, lamig. Hindi mo isa rin jacket mo. Ganda nung ano, mga puno. Akala ko ba nakasakyan tayo sa superstore. Buti nakakuha kami ng park na malapit. Doon ako sa may lotion. Kuha na sa daddy mo ng Ensure. Dito ata yun sa kabila. Ay, wala yung chocolate. Ayun. Ayun yung mas gusto yung daddy mo yun eh. Yung nabili namin sa Costco, hindi masarap. Naka-sale ba? Ba't naka-yellow ano? Less ng $1. Pa ako sa persimmon eh. Tapos hindi naman gano'n. $2.50 each. Mas mura sa ano eh, Freestone. Pag may time, punta akong Freestone. Mas mura pa tong ano na to eh. Lettuce na to, $3 kesa dun sa green leafy na green leafy na lettuce. Live lettuce pa yan. Paano nga anak ng plastic para sa carrots? Plastic para sa carrots. Wala silang mga plastic sa taas eh. Ito, $1.27 per pound. Yung ano, carrots. Meron na naman ng Chico. Pero sobrang liliit. Baka naka-4 carrots. Gusto ko sana ng ano, radish. Napakalaki naman. Wala na, ilang piraso lang yung radish. Pili ka maganda na ka. Mas bago-bago. Let's go. Bakit? Kulang? Tas kamatis. 4 lang. Roma tomato ha. Garlic. Ay nak, ano, sibuyas. Buti magaganda ngayon, medyo mas malalaki. $1.95. Pili ka na maganda. $1.20. Nakakamiss ang ano, tinola. Pero hindi sila kumakain ng tinola eh. Ayaw nila ng tinola eh. Kaya hindi ako nagluluto kasi ako lang kakain. Kuha tayo ng brie. Ito nakasale. Kailan kaya expiry? December 20.
Not bad. Ang daming empty na shelf. Meron pa hanggang dun. Papaya tayo ng basmati. Parang ang mahal niya ata ngayon. Usually 8 ko lang nabibili ito. Bumili ko nitong Reese's na Chip-Its. Try ko sana. Try ko gumawa ng crinkles na chocolate na meron nito. Yung peanut butter na yun. Saka ito, cocoa powder. Wala kasi akong cocoa powder sa bahay. So, tignan natin. Let's go. Yeah. Dalawa pa lang yung ganyan. Nag-i-stock na ako. Medyo marami yung nakuha ko ngayon kasi nag-extra na ako ng mga condensed cream. Iba. Kuha na rin ako ng pang fruit salad. Kasi pagdating ng mismong December, ubusan na naman yan. Pati nga Graham cracker, kumuha na rin ako. So wala pa akong menu para sa Pasko tsaka sa bagong taon. Pero mas mainam na mayroon ng available. Ano siya? 179. Apat mo na nga. Limit of 4 naman pala. Isa pa. Antay mo lang ako dyan. Kukuha lang ako ng Kailangan ko rin pala ng peaches para sa refrigerator cake. Yun, paborito nila yun. Kaya gagawa talaga ako na sa Pasko. Nawawala yung mga cracker na kinukuha ko. Ito. Ito masarap to Ito yung Swiss. Parmesan garlic din Parang masarap din yun. Dito ako sa Food City. Hindi na sumama si Jermaine pagbaba. Nagpaiwan na. Saglit lang naman kasi ko. Bili ako ng isda. Pasubukin ko si Habi kumain ng pampano. Ako parang 6 years ago nung last ako nakakain. No, hindi pa pala. Parang 10 years na pala. Sobrang mahal na nung salmon belly. 14 dati, $7 lang. Pauwi na kami. Dumaan lang kami rito sa may TNT. Nagpa-vlog ako kay Jermaine ng coco. Yan na, kahit malamig ang panahon. Masarap uminom nun. Once in a while. Nag-i-start pang mag-snow na naman. Pinong-pino.
covered ng snow. Parang ang sarapan na yung tak-tak yan eh. Ang Christmas tree. Pwede mo nalagyan ng Christmas light yan. Sa Christmas balls. Kaya lang yan na nag-start na mag-slash yung ano, kalsada. Ay, ayun. Bahay na. Lamig. Ewan ko ba simula nung after ng surgery ko, apakaginawin ko na. Dati kahit na minus 20 or ano yan, okay lang. Ngayon parang hanggat maaari. Minus 15 siya pero yung wind chill syempre mas malamig. Pero ngayon parang kailangan, ano kagad. Napadaan nga kami ng ano ng mall ni Habi, Sunridge. Sabi ko, wag na bukas na lang ako pagkasama siya. Total day off siya eh. Sabi ko, lamig, nung bumaba pa ikot-ikot. Mas mano pa yung kalsada. Nag-i-start ng magano yung yellow. Nag-i-slushy. So, ayan. Mag-ayos naman muna kami ng grocery. So, yan. Ito na yung mga napamili namin. Tsaka yun sa kabila. Sa kabilang counter. Ito nga. Bumili nga ako nitong, tatry ko sa, ang tawag ng crinkles. Lalagyan ako ng palaman sa gitna. Reese's. Tapos, crispy fry, garlic. Walang oyster na malaki kaya kumuha ko 2 maliit na lang. Tapos, sesame oil, cocoa powder, tempura mix, hibiscus na tea, pork cubes, spam na tocino flavor, sandwich bread, tobagong, stock up. Tapos, gata. Tsaka, ito, ketchup. Basmati rice. Evaporated milk. Cream. Condense. Mga panggamit na pang Christmas or New Year. So, bumili ko ito pang butter chicken. Titimplahan ko na lang. Kasi medyo maasim to eh. 4 cheese na tomato sauce. Peach slices. Akala ko halves yung nakuha ko. Slices pala. Para sa refrigerator cake. Garlic powder, cornstarch. Ito yung ensure ni Habi. Tapos, galletas. Egg cracker. Poto seco. Chips Ahoy. Ito yung cracker para, multigrain na cracker para sa, sa cheese at saka sa salami. Tapos ito yung Swiss stick. Ito para di sa, sa cheese. Garlic parmesan na pretzel. Bala kong magano rin sa Pasko. Magawa ng charcuterie board or sa New Year. Tapos, Graham. Sour cream na lace. Cheetos. Tapos may bagong Rebisco. Pastillas flavor. Ewan ko, masarap to. Si Jonas ang mahilig sa ganito eh. Hansel. Ito sa akin to. Paborito ko yung Hansel. Copico Blanca. Sa akin din yan. Harina. Asukal. Mga pang bake. Tapos to yung sweet potato na vermicelli noodles. At saka, ang tawag ito, panko breading. Breadcrumbs pala. Bulol. Tapos side na to. Ito yung mga karne. May ibang karne pa kasi ko dito. Kaya ito lang yung nabili ko. Pero I think good enough na to para sa mahigit 2 weeks. Kasi may chicken pa ako dito sa fridge at saka baboy. So ito, mura-mura to sa Seafood City. Hindi na ako nagpunta ng meat shop. Kasi nga, enough pa naman yun nandito. Yan 9 something. Leg and thigh. Yung drumstick naman nila, 10.63. Ilang piraso na yan. Tapos, salmon. Basa filet. Pampano. Sabi ko, tagal ko na nakain to. Pero masarap siya eh. Ayoko lang, medyo malansa yung bago siya lutuin, medyo malansa. Pero pag naluto na, wala naman siyang lansa. Yan. Tapos kumuha ako ng 2 boneless bangus.
Kasi isa hindi enough sa amin. Kaya dalawa. Ito pang caldereta. Yan. Ito pang sigang. Spare ribs. Yung maiksi lang ang cut. Tapos ito beef shank. Pang nilaga. Pag malamig ang panahon, masarap may sabaw. Like nga sabi ko kanina, hindi sila mahilig sa tinola. Kaya hindi ako makaluto ng tinola. Kasi ako lang ang kakain. Sa usually may sabaw, yung nilaga, sinigang, tinola, mostly niluluto ko sinigang. Yun ang gusto nila. Nilaga, 50-50. Kaya bumili ko ng corn para ilalagay ko sa nilaga. So yan, luya. Makapag-arroz caldo rin one of these days. Carrots, green pepper, onion, ampalaya, cucumber, broccoli, bok choy, mushroom, green beans, tawag mo dito, okra, tapos kalabasa, tapos yun yung mais, red pepper, garlic. Hindi tayo mawala ng garlic. Importante yan. Talong, green onion, kamatis. Sobrang lilit ng kamatis nila ngayon eh. Tsaka medyo hinug na talaga siya kaya 4 lang talaga kinuha ko. Tapos lettuce. Yan, gatas ng mga bata. Hindi na pala bata, matatanda na rin yung mga bata namin. Burger buns, yogurt, salami, itlog na maalat, tsaka bumili ko ng cheese. Magpuputo ako eh. Tofu, smoked cheddar, tapos brie, tapos itlog, tsaka to lotion. Bumili lang 2 lotion. Sa akin to sa mga bata. To sa amin ni Habi. So yan. Yan dun. So mag-aayos naman kami. Si Jeremy nag-washroom muna at maliligo daw siya. Yan, pauwi na si Habi. Tumawag na. May dinaanan lang saglit. Kaya ginawa ko siya ng merienda. Sakto kabibili ko lang ng brie tsaka tong smoked cheddar. So, lagyan ko siya na yung cracker tsaka salami, brie at tsaka smoked cheddar. Si Jermaine gusto din daw. So, ginawa ko siya. Si Jonas mamaya pang gabi uwi nun. Tapos bumili ko ng Coco. Ayan na siya eh, oh. Ayan, dala-dala. Tagal niya ng gusto niyan eh. Nakakuha rin siya. Bagay pa sa'yo. Tawa ka nga. Jermaine! Jermaine, may tumatawag sa'yo. May tumatawag sa'yo. Tawag ka. Si Chodaddy. Dapat pala, dalawa para nag-uusap kayo. Dalawa ganyan. Parang gusto ko nga. Kasya ba sa'yo? Hindi. Hello guys. Para kami bagong gising pero hindi kami bagong gising. Nanonood kami patay yung mga ilaw eh. Lamig ngayon na naman. Katangod nga eh. Nag-grocery parang ayoko na eh. Parang dati eh. Yung ganyan lamig, dead ma lang sa akin eh. Ayoko nga ba? Tumatanda na siguro talaga tayo na. Di tsaka yung yung dami aksidente na naman ngayon. Simula kanginang umaga hanggang nung pauwi na ako hapon, na-record sabi sa radyo sa 100 accident. Tatlong 13 yung hit and run. Yun lang. Yung nakuha ko. Sa airdrie ko to nakuha eh. $10 lang eh. Kaya mahal kasi to eh. Dadaanan sana niya ako na mag-pick up eh. Dumiretso nag-ice packs ko na pinamili. Tsaka nag-ayos din ako sa kusina. Traffic kahit saan. Lalo Friday. Lalo pag Friday. Ito nga medyo sinisipon-sipon ako eh. Lamig eh. Yung kanyang pakiramdam. Paano? Puro Kaya nga bukas din na rin siya papasok na
overtime eh. Hindi, ano na nga eh. Kumbaga sinagad na eh. Sinagad na nila. Dapat may pasok sila. Oo. Sabi ko kung ano, huwag ka na pumasok, pahinga ka na lang. Kasi simula Monday, laging 6 to 6 hours kami eh. So, nung maalis siya, gabi, madilim pa eh. Pag uwi niya, sunod, Madilim ilang minuto lang, 30 minutes lang, kasunod na ako, andito na. Na ano na rin, na pagod na rin yung katawan ko. Ilang araw ako, yung Monday, natulog ako ng maaga nun eh, no? O Tuesday ba yun? Monday, mas mapanta mo, Tuesday ng gabi, pinaano na kita, yung minasahe kita, tsaka palang ano, di ba? Tapos nakabalik yung katawan ko ng Wednesday, Thursday, Friday na naman. Tapos kagabi, sabi ko, tulog ka na, antok na siya eh, magpahinga ka na. Nakatulog naman ako kaso, nagising naman ako na madaling araw, hindi na ako makatulog basta-basta eh. Hindi ka ba nakatulog? Hindi, parang... Nakatulog ka kaya? Mababaw lang ang tulog. Mababaw, parang hindi pa rin sulit yung tulog. Kaya. Magtulog ka. Ganun sa amin ngayon eh. Sinasagad kami sa ano, tapos may ano na naman, merong project. Isi-ship na sa labas, sa subcon. Ang problema, yung bisor namin, ayaw niyong pumayag kasi daw kaya naman daw namin. Gusto ko lang sagutin kasi paano kaya mas marami pa yung gagawin pa. Marami pang iba. May pa naka-pending. So parang alam niyo na, syempre pag kada project may mga bonus yan eh. Sila, yung mga bisor, pag nakakota nga naman. Kami, wala naman kaming dun hindi naman kami kasali dun ano lang naman kami dun, worker lang naman talaga Sabi ko, sinisecure niya bawat isa sa amin. Within 30 days daw wala within 3 weeks. Kailangan sabi ko magki-Christmas na yun Hindi, tinignan niya pa sa cellphone niya, pinapakita niya sa akin. Sabi ko, hindi ko ma-sure yun kasi pwede tayo magkasakit, pwedeng kung anong emergency dyan. Ang gusto ko papasokan sila ng straight sa Monday to Saturday. Tapos every may mga overtime pa nun. Hirap 3 hours pa overtime everyday. Sabi ko, tingnan natin kung kaya ng katawan natin. Pero sige, sasabihin ko ngayon. Pero hindi ko masisigurado yung mahirap yun. Hindi mo naman kabisado. Kung pagod ka na talaga, ba't mo ipipilit, di ba? Tapos Friday, lahat kami, kasi ang usapan namin, tapusin lang yung dalawang, yung sa ATCO. Hindi, pinatch na namin, pininturahan namin kahapon, nagstay nga kami, di ba, hanggang 6 na lang. So, ang usapan, di-deliver ngayong araw natin yun. Ginawa kagad namin pagdating ko. Ginawa ko na kagad. Daming, mga sinasabi, ganito gawin mo. Ginawa ko kagad. Tapos inutusan ko na yung mga kasama ko, si Clef tsaka si Bro. Para, maayos na kagad. Pinagtulong-tulungan na namin. Sabi ko, ayoko mag-stay ngayon. Pero hindi ko sinabi sa kanya, kami na magkakausap. Para tapusin na natin kagad to. Actually, natapos na namin. Tapos may pinapinturahan na naman bago. Gusto niya rin matapos din yung araw na yun Hindi naman kailangan Excited lang. Hindi siya kailangan ngayon i-deliver. Hindi rin siya kailangan i-invoice. Kumbaga, ilang linggo pa bago. Gusto niya matapos na kagad. Tapos pauwi na ako, nakabihis na ako. Bakit? Hindi ka ba mag-i-stay? Sabi ko mag-i-stay Biyernes ngayon nakakasagad minsan yung hindi ko naman unexpected naman yung mga ganung bagay. Gusto ko matapos lahat. Hindi naman yun ang usapan namin Kumbaga binigay mo na nga yung sarili mo, diba? Siyempre, kung gusto nyo ng OT, pasok. Kung hindi na kaya. Sabi ko parang slavery na yun sapilitan na. Sapilitan naman yun. Hindi, parang sapilitan na nga Parang... Hindi mo na pwedeng ipilit na pasok ka. Hindi po pwede. Pag di pwede, hindi pwede, di ba? Pag kaya lang ng katawan. Mas na nga yung pakiramdam mo Parang hindi mo na kaya din Pero pinipilit mo ba? Tapos may stuck ka pa sa traffic ng almost an hour. Araw-araw. Yan talaga. Ako, simula nung ganyan ang panahon ngayon. Lagi may aksidente, traffic. Dami na nagsinta ko talaga. Lagi nang busy ang Stony Trail.
lagi usapan nga mga bagong immigrants nga raw or bagong galing na ibang province. Yun daw yung mga na-aksidente. Kahit sa radyo yun ang usapan. Hindi pa nakabisado kasi. Dito kasi kailangan mo talagang gamayin yung kalsada. Tsaka magbibigay ka ng distance talaga. Kanina nga, layo ko na Parang nandito ako sa carpet hanggang doon sa pader. Yun ang kailangan talaga. Hindi, huminto na siya. Ako na dito na sa carpet. Di pinreno ko na. Kutya, na ako sa may counter bago huminto na. Ginilid ko talaga. Wala, slippery. Madulas. Kumbaga tatantsahin mo talaga Kanina, grocery kami ni Jermaine Talagang takbo ko lang, 90, 100, 90. Hindi ako lumalagos sa 100 Oo. Kasi lahat mabagal talaga Hindi ka pwede, iba kasi nagpapasikat Tapos pagka na-aksidente Bilisan pa. Kaya ang daming nauulog na mga sasakyan sa gilid Ang masama, pag na-aksidente sila, hindi lang naman sila, makaka-aksidente sila ng ibang Yun ang lagi isipin dapat yung hindi lang ikaw yung nagdadrive sa kalye. Tsaka huwag ka talaga magta-tailgate, ang hirap pag ganun delikado. Imbis na makapag-brake kayo ng maayos. Siyempre, pag dikit-dikit na ganun, sabay-sabay yun. Kanina umaga, ganun, tinitailgate ako, mahigit sa 110 na yung takbo ko Maganda pa yung kalsada. Ba't may tailgate pa to Ay, kasi bigla nag-snow nung hapon Yung snow pa naman pinong-pino na pagbaksak sa lulusaw. Yun yung delikado Tapos siya, minus 15, 16, pero feels like minus 23. Tapos yung isa kong kasamahan na bata, mga yun yung kasing idara ni Jonas yun, 23, ganyan. Siya yung parang gumagaya siya sa amin. Na gumagaya siya doon kay Bo, yung mga style na parang lax lang, ganyan. Tapos pag ayaw mag-overtime ni Bo, uwi na. Siya rin uwi na. Di syempre, may iwanan kami dalawa ni nung matanda, ni Rob. Kinausap ngayon ako ni James, sabi niya, ba't gano'n yung tinatanong niya. Di ginawa ko, nirelay ko rin yung message sa bata. Sabi ko, ikaw ka ako. Dito ka ako sa kumpanya natin na to. Kahit ubod ka na ng tagal, pag gusto ka nilang tanggalin, tatanggalin ka nila. Ngayon, wala tayong magagawa doon. Kahit na ilaban mo kung saan. Kasi nga, may mga sila dito, ng mga policy. Pero, yung mga walang kabagay-bagay na gusto mo lang umuwi, o wala ka lang ayaw mo lang mag-overtime o ayaw mong gawin to, huwag mo akong papakita sa kanila kasi sabi ko, wala ka pa isang taon dito, yari ka talaga dyan. Sisipahin ka yan pag yung nag-slow down, ikaw nasa listahan niya. Lalo sa ganong linya ng trabaho. Ilang beses na siyang binabansagan niya nung production manager namin na slow guide daw Kasi di pumapasok minsan. Di pumapasok, wala lang. Dito kasi pag may trabaho ka talaga Kumbaga give and take. Siyempre, pagka ang nagbabayad, nakakakuha tayo ng pambayad ng bills natin So pag kailangan lang ng tulong, ibigay mo. Pero siyempre, pag alam mong pagod ka na, pahinga. Pero wag naman yung to the point na every time i-ask ka. Lagi kang hindi. Hindi, di ba? Kasi dito, ang daling umanap ng ipapalit. Kaya sabihin mo gano'ng kakausay sa trabaho pagka ayaw na sa'yo. Kaya pag-ingatan talaga ang trabaho Yun na nga Sabi ko nga, laki nung ng sweldo starting nila di ba? Malaki yung sweldo nila mga nag-start sa amin. Although wala siyang kaalam-alam kami nag-train sa kanya. Tinuruan namin. Kasi nga pasok ng kasama namin yun Yun lang, bigat kasi talaga sa katawan Kaya ganun. Mabigat talaga. Yung trade-off nung nung magandang sweldo niya Sabi ko, isipin mo na lang, nakaset na yung yung mga gastusin mo. Babayad ka ng rent, babayad ka ng sasakyan. Di syempre ako, kung wag naman sana mangyari, dumating yung araw na tinanggal ka nila. Di basta-basta makakahanap ka ng trabaho na ganun yung sweldo, basta. Hindi, kaya nga siya lumipat kaya nga siya pumasok sa inyo, di ba? Dahil nagbumukod na nga siya sa magulang. Sabi ko, gusto mo na raw bumalik sa minimum na sweldo. Di ka ako. Yari ka na naman, di yung mga bills mo. Magtatambak yan. Baka bumalik ka ulit sa nanay mo.
Eh sabi niya, oo nga eh. Kaya nag-stay kanina eh. Siya na yung nag-stay eh. Dahil umuwi na nga kami eh. Minsan naisip ko rin yung mga college days ko nun na nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Lalo na nung graduate ako nun. Graduate ako eh. Di ba? Apply ako. Check nila. Anong graduate mo? Ganyan. Mga credentials mo. Samantalang crew lang yung yung ina-apply ako. Hindi pa ako matanggap basta-basta. Ganun talaga eh. Taas ang sa Pinas eh. Ang taas ng standard, sobrang taas. Minsan nga, crew lang sa Jollibee o crew sa college level. Sa SM. College level talaga. College graduate. Makakahera, ganyan. Dito kasi, kahit high school ka, basta masipag ka sa trabaho, magle-level up ka talaga eh. Basta willing ka matuto. Bibigyan ka ng chance ng magbigyan ng magandang trabaho ang employer mo. Posisyon, I mean. Maganda yung yung panimula nila dito kasi open-minded sila, hindi nila inaano na bata lang yan. Bata yan, wala ang pinag-aralan niya. Pinag-aralan o walang discriminatory na na ida-down ka talaga. Pag interview nga lang eh. 'Di ba? Pag sa Pinas, yung interview mo sa mga office, kailangan talagang naka-attire ka talaga na. Resume pa nga lang eh. Parami yan ang page sa atin eh. Dito, yung nakaiba dito pa nag-apply ka, hindi mo kailangan maglagay ng picture. Sa Pilipinas, kailangan may picture sa resume. So sa mukha kasi itsura pala huhusgahan ka na. Huhusgahan ka na agad. Lalo pag sa sales ka. Pwede to. Pwede. Ito hindi. Basta nagsuot ka lang ng maayos, interview, okay na yun. Hindi mo kailangan magsuot ng todo attire ka pa para lang umattend sa interview. Ay, no. Yun ang kinaibahan dito talaga. Tsaka wala silang pakialam kung may tattoo ka o nakahito ka or Wala silang pakialam dun. Basta, ano ang kaya mo, ano yung kakayahan mo, kaya mo ba itong trabaho na to? Ayun. Interview, bawal ka. Tago mo yung tattoo mo kasi pag nakita yan, ganyan. Sa atin, ganun eh. Tapos init-init, naka-long sleeve, ganyan. Dito, kahit naka-t-shirt lang o basta presentable ka. Punta interview, masagot mo yung mga tanong nila. Hindi na nga tatanong, saan school ka ba nag-aaral? Saan ka titignan mas mostly sa experience ka, titignan yung kaya mong ibigay sa company. Although may mga kagaya ng lalo na sa City of Calgary, merong sila yung nakalagay na designated na level ng studies ng pinag-aralan mo. Kung college level pero ba, sa city talaga mahigpit sa city. Medyo mahigpit lang talaga sa government pero kung yun, mabibigyan ka pa ng chance. Hindi naman sinabi totally, ito lang kailangan pa nag-apply ka. Sa pasa ka lang din. Malay nyo, swertehin, di ba? Ngayon nga ginagawa ko ngayon eh. Kaya nga siya, open lang open. Sabi ko, tutukan mo lang everyday. Check ka ng ilang pasa. Sabi mo? Galaro ka nga ng cellphone eh. Sabi niya kasi kanina. Nakaka makita eh. Gusto ko umalis dun eh. Hindi ka umalis. Minsan nakakapagod na. Umalis ka, sabi ko ako mag-a-apply, ganyan. Bas pasa ka lang ng pasa ako, everyday ka ako. Kasi naglalaro ka lang ako dyan. Ano ba naman ako yung 30 minutes? Scroll mo lang, hindi daw. Ito, okay ito, pasahan ko. Hindi kasi minsan ko rin naman yung trabaho doon. Kumbaga gamay mo na tapos. Ganun talaga siya. Ganun yan. Pagka bad trip siya, iba. Pag okay na siya, okay na uli. Kaya minsan talagang hindi na siya makaalis doon sa trabaho. Kaya hindi nila ako binabad trip doon minsan. Kasi ako nung lumipat ako, wala sabi-sabi, gusto ko nang umalis, ayoko na, hindi ko gusto yung patakaran. Ito, resignation, alis. Kumbaga, kung talagang gusto mong umalis sa isang trabaho at humanap ng mas okay, tingin mo makasubo ka ng iba, tatry ka talaga. Eh siya, minsan pag okay sila, sige, stay ako. Pagka naiinis na siya, ayoko na, gusto ko nang umalis. Pero na lang yun, yung sinasabi niya lang yun. Ganun ba yan? Hindi yan naalis hanggat wala siyang makukuha ang kapalit. Hindi rin ako pinapaalis eh. Kakayo na nga lang paano ko paalis eh. Ay, nako. Mahalaga may trabaho tayo. Kaya nga, hindi ko na rin ginawa yung pag-inspect nun eh. Kasi nagagawa ko rin nga,
dumadagdag pa talaga doon sa trabaho. Hindi kasi doon, mangyayari doon, mag-expect sila ng mas malaki sa'yo. Mas malaki, tapos dadagdagan ka lang. Pero kagandahan doon, pag kinuha mo naman yun, after 2 years, pwede kang lumipat. Inspector ka lang talaga. Ay, no, hindi talaga eh. Kaya sa kita niyang libro, gano'n kakabal. Lalo na. Hindi kasi sa libro, puro manual. Manual mo gagawin yung pag-i-inspect. Doon sa ginagawa namin ngayon, may mga gadgets na kami ginagamit. Kompleto na. Thickness, mga ganyan, hardness. Ayaw mo ba talaga? Ayoko. Okay na ako. Samahan ka ta sa Edmonton. Maglilive mo Yung pa, na. mag-stay pa sa Edmonton ng 1 week mahigit. Ayaw niya akong iwan eh. Ayoko dun. Lalo siya kasama. Samahan kita. Mamaya, may multo doon sa hotel eh. Hindi pa ako makatulog. Multo. Yung problema, wala akong problema doon sa multo eh. Problema ko yun, hindi ako makakatulog eh. Pag namamahay ako eh. Malamang tapos na yung klase mo, tulog ka pa. Pucha po. Sakit sa ulo nun. Doon ako natatalo eh. Sa hindi makatulog eh. Pag ano pa naman ito, masakit ang ulo, wala na. Hindi na magpa-function ng maayos. Kailangan kumain. Pag gutom, masakit ang ulo. Pag mo, masakit ang ulo. Ay, nako. Yan na naman guys, naichika lang naman namin. Oo. Yan lang ang aming araw for today. Nag-grocery na Inaano kami. lang namin yung comparison ng mga paano mag-apply sa Pilipinas. Yung mga na-experience namin. Ewan ko lang kayo kasi, syempre, Iba na rin eh. ilang dekada na rin yun. Ang tagal. Ang tagal na namamasukan eh. Alam na matanda ka na, dear. Ay, hindi. Nung time na nandun ako sa Pubu, ako graduate. yung nag-check nung mga resume ng mga nagpapasa, di ba? Bagong graduate ka na. Ganun talaga. Ay, no. Pero totoo yun, ganun talaga sa sobrang taas na qualification. Tatanungin ka, kailangan 2 years experience. Paano ka magkaka-experience? Eh, hindi mo ako i-hire. Hindi mo ako bigyan Sa ng kitchen nga, pagkakataon. to be honest, dati nun, kailangan ano ka, pag babae, 5'3". Ha? Oo nga 5'3". pala, yun pa. Kailangan at least 5'3". 5 lang ako, paano yun? May mga height pa eh, 5'5". Sa lalaki, 5'5". 5'5". Sa babae, sa kailangan daw pag kusina 5'3" kasi meron kang mga ano. Patay, sabi ko. Paano pa mangyayari nun? Kung sa height pa lang, lugi na ako. Pwede ko ba dugtungan yun? Buti na lang, sakto lang ako doon sa ano. Minsan kasi ano lang yun, i-discarte lang. Ako kahit sabihin mo ano. Minsan makaisip mo, tama na may height. Pero syempre diba, discarte na yun, paano maabutin yung mga bagay-bagay. Pag nakita niyo yung crew namin, yung mga lalo na sa vending, hindi mo isipin na na mga nagtatrabaho doon, tatandaan na talaga eh. Igay ka na nga iba eh. Alam mo, ilang isang dekada pa din, gano'n ka natin doon. Kasama ko na sila. Pare-pareho na. Ay, nako. So, paano guys, maraming salamat sa inyong panonood at sa pagsama sa aming araw for today. Yeah. At Sa sa aming konting grocery. chika-chika. Grabe na ang mahal na grocery talaga, pero... Ganun talaga. Ganun talaga. Pero bumili na rin kasi ako ng mga ilang pang ano, alam ba, yung mga cream, nag-stock up na. Tsaka syempre ang bagoong. Ano na, kailangan mag-stock, baka bigla magkaubusan, mahirap na. Bago. Si Mami ang masarap magluto ng bagoong. Sa Pilipinas naman kasi talaga fresh. Fresh yung ano. Fresh talagang binibili. nilalagay niya sa plastic tapos Sina niya, tapos isasampay niya yun, nakasabit sa sasampay araw. araw. So gagawin niya lang yung pag tarik na tarik ang araw. Kasi pagka may halong tag-ulan, wala na. Hindi, alam niya eh, no? Alam niya yung mga diskarte din eh. Kailangan mainit ang araw. Kaya Si summer. Ate Leti hindi makuha yun eh, no? Hindi ko magawa si Ate Leti kasi. Si Mami lang talaga. Pero may mga diskarte ninyo si Ate Leti na kakaiba eh. No? Mga luto na... Hindi, iba nga eh. Masarap din eh. May toyo na matamis. Ayun lang. Laging ganun yung bawang ko eh. Kaya nagpursige din talaga ako mag-aral na magluto. Ay, naka. Para hindi siya Ayoko nagre-reglan. na. yung ayoko. Alin? Yung, ano ba yan? Yung maasim na manok. Sinampalukan? Sinampalukan na sobrang daming mantika. Lumulutang sa mantika. Iba kasi nga magluto sa atin. Yung binagit ko sa kanila kanina, sabi ko, gusto ko nga ako magtinola. Pero ako, walang kakain ng tinola, ako lang. Kasi ayaw nila ng mga ganun. Ayoko nung kasi nga nung mga bata kami tapos nung wala ka na nun, kami lang nila Ate Leti nun. Laging ganun. Ngayon, hindi ko makakain. Pati sarsyadong isda, ayaw nila. Ay, wala. Siyempre, lang magluto ako para sa sarili ko, luto pa ako sa kanila. Ano pa? Para tayong restaurant nun. Kailangan isa lang.
Ay nako, dami na. Nakarating na sa kung saan. So paano guys, maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.